Agsameyak Sukkot. We are in the Torah school celebrating the set apart assembly of the Feast of Tabernacle, the 8th day, known as the Feast of Dedication or the Feast of Shmini Atzeret. So, hindi ko na ulitin yung mga acknowledgement dahil wala na po tayong oras, but I appreciate lahat po ng narito. Some of you are not yet very familiar. I hope we will become familiar soon. And of course, Pastor Pike is my best friend. Classmate, by the way, classmate ko si Pastor Pike sa Bible School sa Pentecostal. Sinadya ko talaga na mag-enroll ako para pasukin ko sila. Sinadya ko talaga yon. Pero nagpre-pray ako, nagpa-fasting ako. Si Pastor Pike yung katabi ko palagi sa school. Bulong-bulong ako sa kanya. Para sa bahay, mag-aaral tayo. Tapos parang Cornelius, medyo patago pa. Tapos nung pumunta kami sa Israel noong 2010, doon na, medyo dilat na yung mata niya sa katotohanan. Dahil nakalakad na talaga siya sa bayan ng Diyos. Na-experience niya yung Sabat sa Israel, yung festival sa Israel, at yung mga mabubuting bagay na nangyari sa amin doon. So, I hope pag yumaman po ako, dadaling ko kay Lance sa Israel. Sa Millennium Kingdom, libre na. Sa Millennium na lang, mukhang hindi. Pero kung malakas ang faith nyo, next year in Jerusalem. So, kasi pag nakita natin yung treasure ni Yamashita, nandito raw. So, sinayo yun. So, pray kayo. Praise Adonai. Meron si tatay na gold detector dyan, na tumutunog-tunog yun. Di ba? You know, ang tunay na treasure na tatagpuan ko mga kapatid is the Torah. Pakikuha nga, Florence, yung Torah scroll sa baba at the basement. So, we are in the 8th day of Sukkot, and I'm going to share with you some insights on this feast, which is otherwise called the Shmini Atzeret. Shmini, can you say Shmini? Yung medyo tagip yung isa nila. Shmini. That's how you pronounce it. It's 8. The Atzer means the outgoing of the 8th day. Patapos na yung festival. 7 days, sabi ng Panginoon, 1 more day. So bakit nagdagdag ang Panginoon ng isang araw? Samantala, perfect naman yung 7. So ipaliwanag ko yan mamaya. In Jewish tradition, this is also called Simchat Torah. The joy of the Torah. Kumbaga, they are joyful and peaceful because they have the Torah. So, ang mga Hudyo, nagdiriwang na masaya sila dahil may Torah. Ang mga Kristiyano, masaya dahil wala ng Torah. Sino kaya nagsasabi ng totoo? Father Rodel? Si Father Rodel po. Binibiro mo siya, Father Rodel, sa Rio. Di ba, pag binibindisyon yung mga sa Katoliko, may aqua bendita. Ikaw magbibindisyon. Hindi, masayahin tao kasi yan eh. So, hindi, father kasi Aba. We are fathering a generation, mga kapatid. Hindi nyo ba alam yun? We're fathering a new generation that will enter the promised land, the millennial kingdom. Hindi ho biro-biro itong ginagawa natin, mga kapatid. You are a living prophecy being fulfilled right this very moment. Kung nakikita nyo yung nakikita mo, maging katulad nyo na ako. Father, ay ka na rin. Hindi makatulong, hindi magturo ng Torah. This is also otherwise called the Feast of Dedication, kung saan dinedicate yung temple is King Solomon in the time of the kings when they were so successful in the land of Israel.
the Temple of Solomon was dedicated on this day, on the Feast of Sukkot. So, balik tayo sa basis ng festival na ito. By the way, you are aware na we are celebrating 1 month ahead of the rabbinical calendar? Ito yung aming baby. Because we believe that there is a criteria for determining the feast days. That's why there is a Hebrew idiom that says, no one knows the day and the hour. Kasi you cannot determine the day unless you see the moon, yung moon in Israel. What is a moon? The moon is the witness in heaven. Ang sabi po ng Panginoon, I call heaven and earth to witness. I call heaven and earth to witness. So therefore, heaven and earth is a witness. Ibig sabihin, the faithful witness is heaven and earth. Kasi yung heaven and earth hindi nasusuhulan. Sumusunod sa Diyos kung inuutos ng Diyos. So, I believe this is a revelation, mga kapatid, because sighting the moon determines the beginning of the month. And from then, you can now determine the feast days. So that's very simple. But why do we celebrate 1 month in advance? Kasi there is another criteria based on the agricultural Abib calendar in the land of Israel today, which goes like this in Exodus 13 verse 4 and 23 verse 15. This day, pakinggan niyo mabuti ha. Dapat, Georgie, dalawa pala yung ating projector. Meron naman tayong splitter. Meron tayo sa splitter. This day, in the month of Abib, sabi dito, you are to observe the Feast of Matzot. For 7 days you will eat unleavened bread. At the appointed time in the month of Abib is when you came out from Egypt. No one is to appear before me empty-handed. Very simple. The timing of the feast of Passover, followed by the 7 days of unleavened bread, is the ripening of the barley, which is called Abib. That's why the capital city of Israel is Tel Aviv. By the way, iba yung Abib na dalawang klase yung Abib eh. Abib means tama. Tel Aviv. Tel means yung mga yung mga lugar na patong-patong na mga bato. So, yeah, parang terraces, gano'n. So, at the appointed time in the month of Abib, so maliwanag, ang Passover occurs in the ripening of the barley, where God commanded that all Israelites will bring the barley. So, the original feast of Passover is nire-require ng Diyos na may dala-dala ang mga Israelites ng ripe barley kasi iwi-wave nila yon sa first fruits. So, kung wala silang barley, walang feast. Therefore, the criteria to determine the feast days is two. The sighted moon, the beginning of the month, and the ripening of the barley. Para magawa ng Israel yung inuutos ng Diyos na iwagayway ang barley. Bakit winawagayway? Sabi ng Panginoon, walang mag-harvest hanggat hindi nyo dinala ang first fruits ng barley. After ng waving of the barley, pwede na i-harvest hanggang maubos. Ibig sabihin, unahin nyo ang Panginoon kung gusto nyo maraming harvest. Ito, inuuna natin ang Panginoon sa lahat ng bagay, mga kapatid. Dahil yan ang kalooban ng Panginoon. Kaya yung pagpunta nyo sa mga feast days, mga kapatid, sulit po yan. Sulit, sobrang sulit. Kung alam nyo lang, mga kapatid, magpapasalamat tayo sa amin.
Pero ako po ay tinawag ng Diyos para mangaral talaga nito. So, maliwanag po. So, heaven and earth is the witness. So, we have two faithful witnesses to determine the feast days. That's why the Hebrew idiom is, no one knows the day and hour. So, opposite pa lang ibig sabihin nun. So, two-way paradox. You can actually know the day and the hour if you know how to count the sighted moon and the barley so that you can determine the actual days of the seven festival. I hope that is already clear because this is a big issue in the Messianic Torah observant world. Sa mundo po, sa buong mundo, this is a big issue. So many people begins with the rabbinical calendar. So rabbinical calendar will begin their festival sometime early this month or late this month. Ipagdiwang din natin yon, pero hindi na natin masyadong obligasyon na parang sa una. Kasi we believe this is the most accurate. So, yun po yung sa calendar. Why do we? Okay, Torah. What is Torah? Bakit panay bukang bibig namin mga kapatid is Torah? Kasi po, yung Torah is the blueprint. Torah is the blueprint of the Bible. Torah is the foundation of the Bible. Without Torah, everything in the New Testament is hanging na walang basihan. So you can fill in the blanks what you want. And that is exactly what happened to Christianity. Walang Torah, fill in the blanks. Ganito yan, pero hindi pala ganito yun. But we are here, God called us to be passionate about Torah for a reason, mga kapatid. Dahil, uhaw din po kami, ako personally, sobra po akong, sabi ko nga palagi, because of Torah, my life is changed. Ibig sabihin, utang na loob ko po sa Torah, ang pagbabago sa buhay ko, sa pamilya ko, sa ating lahat. Kasi yun po ang nagpapaliwanag kung ano ang dapat gawin. Kaya nga sabi sa inyo, iba ang attitude ng Jewish tsaka typical Christian. Ang Jewish, nagpapasalamat. Salamat, Panginoon, binigyan mo kami ng Torah na ngayon may direksyon ang aming buhay. Tapos ang Kristiyano ngayon, salamat po, Panginoon, dumating na si Jesus Christ, wala ng Torah. Anbot sa imo. Ano kaya yun? Mga kapatid, ako Torah warrior ako mga kapatid. Kayo ba ay warrior din? Yes! Lahat ng warrior magsabi, brr. Merong warrior dito. Yung asawa ko, warrior yan. Kung alam nyo lang. So Torah is the blueprint, the pattern, the foundation. Hebrews chapter 8 verse 5. You make everything according to the design, pattern, So sabi kay Moses, when you construct the tabernacle, make sure every details you will follow according to the design. The word design is tabnit. Tuloy-tuloy na to. Tabnit. Can you say tabnit? Tabnit. So, the word tabnit means pattern. That means exactly the same. Kumbaga, according to the exact specification, mga kapatid. So, ganyan po ang ating Panginoong Adonai. Palagi pong eksaktong specification. Sabi po ng Exodus 25, let them make a sanctuary that I may dwell among them. So here, malalaman natin, kaya nagpagawa ang Panginoon ng tabernakulo, sabi ng Panginoon, gusto ko kasing tumira sa kalagitnaan ninyo. Nakita niyo mga kapatid? Gusto palang tumira ang Panginoon sa kalagitnaan natin. In fact, God is so close to us na hindi natin napapansin. Nandito siya, the Holy Spirit.
So the real message of tabernacle is very simple. We are the living tabernacle of God. And we celebrate the feast to remind us about all these truths. Okay, in Exodus chapter 40, the tabernacle, the portable tabernacle was, kumbaga, put into work. Kumbaga, uumpisahan na yung utos ng Panginoon dyan. Sa Book of Leviticus, umpisa na yan. Sabi rito, and the cloud, sabi rito, the cloud of Yahweh was on the dwelling place by day, and fire was on it by night, before the eyes of all Israel in all their journey. Ibig sabihin, mula nung na-inaugurate ang tabernacle, lahat ng Israel sa paligid na naka-encamp, nakikita nila yung glory ng cloud. Alam mo, pagbalik ng Panginoon in the book of Revelation, ano sinasabi? Behold, He comes riding on the cloud. Saan siya nag-riding? Riding in tandem. By the way, mga kapatid, ito instinct lang. Sa Sunday morning, lahat kami dito, mga able men, ay magmomotor or kung may dalang pick-up na 4x4, pupunta po kami hanggat saan namin kaya abutin dito sa Barangay Apia, Calawis. Kasi yan po, yan, kung hindi nyo alam, yan po ang wilderness dito sa lugar natin. 7,000 hectares of property yan, mga kapatid. Walang masyadong tao dyan. I believe in the tribulation, that will be the wilderness journey of the set apart people. Well, advance na po yan. Baka yung sabihin nyo. Ano yung sinasabi ni Brother? Mag-aral ka kasi. Ako po, kahit ganito lang po ako kasimple, meron lang ako isang talent na binigyan ng Panginoon. Mahilig ako mag-aral. Kung makita niyo po yung library namin, mahigit 500 na books. Meron po kami. All about Hebraic. Kaya, passion namin. And I'm holding a book here. It's called The 42 Journeys of the Encampment of Israel. This is one of the deepest teaching in the Torah. Malalaman mo dito, anong nangyayari sa bawat lugar ng journey. You know, do you want to know the first journey? The first journey is called the Sukkot. What is a Sukkot? Sukkah. Ibig sabihin, ang first journey is to set up your camp, set up your tent, and wait for the marching order ni Adonai. Unless you are part of it, then I don't know saan ang direksyon mo. Kasi God wants to dwell in the midst. Mga kapatid, kung ang kwento sa Torah ay parang alamat lang sa iyo, I believe, pagdating ng araw na yan, magiging totoo ulit ito. So, mga pastor, relax lang kayo. Pag nalaman niyo itong mga ito, baka si Rodel, excited na yan. You know, Torah to the nations. Matindi itong hindi lang siya pang Pilipinas, nations. Nakita niyo ba ito, mga kapatid? Yung cloud of glory sa Binayoyo? Diyan sa suka ni Abarim. Sabi ko, matindi pa rin si Abarim. Tignan niyo po, Kapit bahay namin yun. Kapit sa Tignan niyo po. Tignan niyo, umuusok 10 minutes, umuusok yung suka ni Abarim tsaka ni Brother Georgie. Sabi ko, totoo pala pa Panginoon. Glory. Huwag lang yung nakasampay ng ulo. Suka ni Brother Georgie. Panginoon, ano to?
sign ito na may gagawin ka talaga. Okay. Nagpagupit na po ako after 3 months. Oh. So, okay. The Feast of Sukkot is also, I already explained this in yung 8th day of Sukkot. Sabi rito, Numbers 29 verse 12. Sa ika-15 araw ng ika-7 buwan, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong. Ipaikot nyo na lang yung merienda. Yung mga gugutom, kumuha na lang po kayo. Kasi, ha? Okay. Huwag din kayong magtrabaho sa araw na yon at 7 araw nyong ipagpipista si Yahweh. So mga kapatid, ito pong ngayon, last day na po to. Last day na po siya ng festival. So, magdiriwang din po tayo. Joy to the world is God. Festival po yun. Ginawang Christmas. So, ito tuloy na to. Okay. Pag ang Diyos po ang nag-utos, mga kapatid, meron po talagang importanteng, purpose. Hindi po siya mag-uutos ng walang saysay po. Okay, significance of number 8. So we are in the 8th day of Sukkot. 7 is perfection. What is 8? Okay, Genesis 17:12. Your 8-day-olds must be circumcised, every male throughout generation. So, ang batang lalaki, pag pinanganak, dapat daw i-circumcise. Kaya lang po, maraming doktor sa atin dito, takot sila mag-circumcise dahil hindi din nanunawaan niya. Pero meron pong nag-circumcise yan sa Children's Hospital o sa St. Luke's. Pero kino-confine muna yung bata para to make sure na pag inopera siya, healthy yung bata. No? So then Abraham circumcised Isaac, his 8-day-old son, just as God had commanded him. In Luke chapter 2, verse 21, when Yeshua was 8 days and passed from his Brit Milah, he was named Yeshua, the name given by the angel before he was conceived in the womb. So Yeshua himself was circumcised on the 8th day. Significance of number 8, 1 Peter chapter 3, verse 20. Long ago, they disobeyed while God kept waiting patiently in the days of Noah as the ark was being built. And that ark are few, that is 8 souls, were brought to safely through water. Samantalang ginagawa, sabi sa tulong ng ilang tao, 8 lang nakaligtas. So, ang naligtas sa baha nung panahon ni Noah ay 8 lang. Wow! 100 years, 120 years, nag-preach si Noah. 8 lang yung naniwala. Mga kapatid, ayaw ko maging katulad ni Noah. Alam nyo ba, mga kapatid, bakit nagtagumpay si Noah? Tingnan nyo mabuti. Dahil very supportive yung kanyang asawa. Amen. 120 years nangaral, walang naniwala, supportive pa rin yung asawa ni Noah. Ang galing mo, Noah. Pero wala kang marinig na pangalan ng asawa ni Noah. Pero I'm sure, supportive yun. Sa palagay ko, pipi yun. Kaya hindi nagreklamo. Di ba kung ikaw nasa ministry, 50 anyos ka na sa ministry, 8 lang yung membro mo. Tapos mga anak mo pa.
Di ba? Kahit ako, sabi ko, hindi na ako mag-ministry. Pero kapatid, yun po ang nakasulat sa Biblia. He's the most patient. The most patient. By the way, the word Noah means press. But binaliktad mo yung Noah is chen, which means grace. That Noah found grace in the eyes of the Lord. Yan, magaling si Joshua, nagsiserve. Very good. Palagpakan natin yung mga may servant spirit. Kasi tapusin na ito kami. So mga kapatid, alam niyo po, this festival is a cycle. At ang cycle po ng Bible, na sinasabi yung cycle of 7. 7 days a week, sabbatical years, di ba? 7 times 7, on the last 7 sabbatical years, sabi doon, on the next day, on the susunod na taon, which is the 8th, which is also the first, is the year of Jubilee. So I could say, mga kapatid, if number 7 represents perfection, number 8 represents new beginnings or completion of perfection. Kaya may kasabihan, 8, 8, 8. Sa Feng Shui, blessing daw yung 8. Totoo pala yun. So mga kapatid, alam niyo po, the reality is, we are in the cycle of sin and death. Whether you admit it or not, lahat tayo may curse one way or another. Meron tayong naramdamang sakit. Meron tayong mga nararamdaman sa katawan na hindi na normal, lalo na pag ikaw ay nagkakaedad na. Ako, nagkakaryoma na rin ako. Dito, pero nawawala lang. Di ba? So, normal po yan. So, death po yan, mga kapatid. Cycle of curse yan. Kasi nga po, our body, it is appointed for men to die. So, we have a problem. We will die. We are in the cycle of death. So, ang cycle na ito, mga kapatid, ng sin and death sa buhay ng tao, ay may katumbas din na mabuting cycle. Ito po yung cycle of redemption. The cycle of redemption takes us to the steps to be fully restored to God. The cycle of 7, beginning with the Feast of Passover, Pentecost, tapos the Fall Festival, the trumpets, atonement. Therefore, mga kapatid, when you go to the rhythm of the cycle of redemption, which is the 7th festival, which is the weekly Sabbath, you are in the new rhythm of cycle of life and blessing. Hello? Naintindihan niyo ba? Nasa ibang klase kang cycle. Ang mundo po, may cycle yan. Pinanganak, lumaki, bata, gatas, elementary, high school, college, nag-asawa, nagkaapo, tapos senior citizen, ang susunod doon, RIP. Cycle po yan. Yan ang cycle of life. Pero sa Panginoon, meron siyang reverse cycle, mga kapatid. Ang cycle na to, pag sinundan mo, ay magbibigay sa iyo ng panibagong umpisa, panibagong buhay, panibagong restoration, dahil yak nasa plano ka ng Diyos. Kaya masabi ko sa inyo, mga kapatid, if you are following the 7th festival, the weekly Sabbath, you are in the perfect rhythm of God. Sa rhythm ka. Ito yung architecture ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga po, sa Feast of Atonement, sabi ng Diyos, sa Feast of Atonement, papatawarin ko ang lahat ninyong kasalanan. Kakalimutan ko na to para makapag-umpisa ka muli. Hello? Yan po ang kailangan ng Pilipinas.
Yung mga bishop, nagmamarcha sa Luneta, kung nasa national, sa EDSA, nagpa-fasting, wala sa rhythm ng Diyos. Basta lang kung kailangan nila gusto. Dapat, ang suggestion po namin, yung House Bill 6312, National Day of Repentance, Yom Kippur, nandun ka sa rhythm ng cycle ng Diyos. Hindi yung kanya-kanya, nandun si Jesus Reigns, November 30, Bonifacio Day yun eh. By the way, si Jesus Reigns, si Mrs. Gina Osmeña, himala, nag-message po sa akin sa FB Messenger. Kasi siya yung nagbebenta ng menor. Siya yung supplier ko. So yung mga malas, yung mga maling desisyon, kasalanan, mga kapatid, ang bait ng Diyos, sabi niya, kada taon, gusto kong alisin sa buhay niyo yan. Basta sumunod lang kayo. Gusto kong meron kayong panibagong pasimula. New beginnings. Wow. Kung naintindihan niyo mga kapatid, yung naintindihan ko, napakabait na Diyos pala ito. Mas interesado siya mga kapatid na tayo'y mag-ayos at pagpalain na tayo. Kaysa interesado ka sa Kanya. Mas interesado siya sa iyo. Kaya minsan kasi, pagdating sa gawain, tinatamad-tamad tayo para hindi ka interesado. Pero actually, ang Panginoon, palagi siyang interesado sa atin. Tayo lang medyo hindi interesado sa Kanya minsan. So, the three main appointed time in God's calendar are God's yearly cycle of peace, Spring Festival, the redemption and cleansing covered by the blood, removal of impurity, unleavened bread, Pentecost, provision, wheat, the giving of the Torah, and the giving of the Holy Spirit, summer, tabernacle, the glory, the dwelling in His presence. This is the pathway to God's glory. Redeemed by the blood, cleansed from sin and defilement, learning to receive His provision, dwelling in His presence. The glory. Yeah? In your presence. Ang galing kasi kumanta ang Christian eh. As from strong, hindi sumusunod sa tamang rhythm. Magaling tayo kumanta. Mga kapatid, alam mo, ang Diyos is the chief architect of heaven and earth. Meron siyang specification. Follow instructions carefully. Dapat nasa rhythm tayo niya. Kaya, ako'y nagagalak po ako, nakikita ko po kayo ngayon sa iba't ibang lugar. From Binyan, Calamba, Laguna, Cavite, Bulacan, pinakamalapit, Marikina. So mga kapatid, dahil ako naniwala, tayo po'y pinag-isa dito ng Panginoon dahil sa kanyang katotohanan. And I guarantee you mga kapatid, hindi ka magsisisi. Dahil, sabi ko sa iyo, kung naunawaan ko to, ipag-pray mo pa si brother ay gamitin mo pa sa Panginoon. So how to experience God's glory? Sabi na, the glory of the Lord was in the tabernacles. Trumpets, the wake-up call, days of atonement, restitution, teshuvah, repentance, restore to fellowship. So, God's plan to begin with, mga kapatid, is revive, to turn and return, to be restored to God and His covenant plan, rejoice in His presence and the fullness of joy. This is the significance of the 7 festivals. So, pag inalis mo ito mga kapatid, ang pananampalataya ay nagiging abstract. Ano yung ibig sabihin ng abstract? Pwede kang maglagay ng sarili mong kahulugan kasi nga abstract. Pwede siyang maraming. Ang Panginoon po, hindi po drawing.
Di ba pag sinabi sa iyo ng isang tao, itong tao na to, drawing ito. Alam mo ano ibig sabihin doon? Hindi walang nangyayari, pero drawing. Kumbaga walang aksyon. Ang Panginoon po, hindi po drawing mga kapatid. Although yung plano niya may drawing, pero pag sinunod mo, may nangyayaring maganda. Sabi niya, ito nga nabuo ay noong lockdown. Hindi nga namin alam. Kaya ngayon, grabe yung confidence ko. Pag wala ng budget, sinasabi ko, Panginoon, di ba nung nakaraan, nilagyan mo yung bank account ko? Lagyan mo ulit. Lagyan mo ulit. Ikaw naman naglagay eh. Kasi many times niyang ginawa sa akin yun eh. Kaya ang confidence level ko mga kapatid, mataas. So alam ko na yung pin code ng Hallelujah Bank. Alam niyo anong pin code? Do you want to know a secret? Torah. Yan po ang pin code. Nagtura ako pa ngayon. Sumunod po ako. Okay, the peace of Sukkot is also known as the joy of the Torah, Simchat Torah. Sabi rito sa Deuteronomy, in the last chapter, there was not risen again a prophet in Israel like Moses, whom Adonai knew face to face. With all the signs and wonders Adonai sent him to do in the land of Egypt to Pharaoh, all his servants and all his land, by the strong hand and great oath that Moses did in the sight of all Israel. Wala daw katulad ni Moses na propeta na nagkaroon ng Israel, na gumawa ng mga kababalaghang tulad ng ginawa niya sa Ehipto sa harapan ni Pharaoh ng kanyang mga lingkod. Wala rin nagawang makapangyarihan, pambihirang mga gawa tulad sa ginawa ni Moses sa harapan ng bayan ni Israel. So therefore, Moses is the greatest prophet in Israel. Sino pong greater than Moses? A prophet greater than Moses is Yeshua. So unless you're greater than Moses, pwede mong sabihin wala ng Torah. Mga kapatid, Moses the general, mga kapatid. So, by the way, ang huling salita sa Torah ay Israel. Israel. The 8th day of Sukkot is also known as the Feast of Dedication. Can you say dedicate? The word dedicate means Enoch. Enoch. Enoch walked with God at Noah walked with God. So that means Enoch is a dedicated person to God. Dedication. He obeyed God. Si King Solomon, sinabi niya, the final word when all has been heard, fear God and keep His commandments, for this applies to all mankind. God will bring every deed into judgment, including everything that is hidden, whether it is good or evil. So King Solomon, so how do we dedicate ourselves to God? How do we, sinabi mo, paano ka maging dedicated person to God? Well, nag-pray ako, nag-praise and worship, kumati ng simba, prayer meeting, fasting. Mga kapatid, ang dedicated person, ito po. Now, 1 John 2:3. Now we know that we have come to know Him by this, if we keep His commandments. The one who says, I have come to know Him, but does not keep His commandment is a liar. And the truth is not in him. Whoever keeps His word, in him the love of God is truly made perfect. We know that we are in Him by this. Whoever claims to abide in Him must walk just as He walked. Paano nag-walk ang Panginoon? Paano ba siya lumakad nung siya'y nabubuhay?
Ang ating Panginoong Yeshua, paano ba siya namuhay, mga kapatid? Alam niyo ba paano? He walked, He talked, He breathes the Torah. Wala siyang sinabi, kundi Torah. Teaching niya is Torah, pagsunod niya sa Torah. Kaya hindi siya nagkasala kahit isa. That qualifies him to be the Messiah of Israel. See how important the Torah? If there is no Torah, then what is the criteria to be the Messiah? So the Torah verifies the Messiah, the sinless Messiah. Ganito, nalalaman natin na siya ay ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay bagakon at ang katotohanan ay wala sa kanya. Datapwat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito nalalaman natin tayo'y nasa kanya. Ang nagsasabing siya ay nananahan sa kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya nilakad niya. What would Jesus do? WW? What's the answer? He followed Torah. How do you become Jesus? Keep the commandments. Follow the Torah. It's always the commandments, mga kapatid. I tell you, mga kapatid, commandments is the wisdom of God. In fact, the word commandment means to connect. Hello? The word commandments in Hebrew is mitzvah. Can you say mitzvah? Mitzvah. Mitzvah means sabak, means to connect you to God. So connecting to God is to love God, obey Him, and to love other people. The commandments define what it means to love God and what it means to love other people. Although, sabi doon, kung nasa iyo na ang spirito ng pasensya, nasa spirit na yung pag-ibig, for such there is no law. Ang ibig sabihin noon, pwede pala ang isang Kristiyano, hindi siya nag-aaral ng Torah, pero punong-puno siya ng pag-ibig sa Diyos, punong-puno siya ng pasensya, punong-puno siya ng kahabagan at pagmamahal sa kapwa. May Torah na pala siya, the Torah of the Spirit. Pero the written Torah, yun ang basehan. Kaya hindi pwedeng mawala ang written Torah and the spiritual Torah. Because the Torah will be written in our hearts. Our duty, mga kapatid, ano ba yun, Purpose-Driven Life? Si Rick Warren, nakasulat ng libro, Purpose-Driven Life. Ang daming bumili ng libro. Gagawa kaya ako ng libro. Purpose Torah Life. I found the real purpose. In fact, sinabi ni King Solomon, the wisest man that ever lived, keep the commandments and fear God. If you want to know your purpose, why God created you, He wants you to keep His commandments. From the very beginning in the Garden of Eden, the commandments of God represents the authority of God. You remove that authority, yung submission to authority. Now you're submitting to another authority, which is Satan. Sabi ni Satan, totoo ba yung tree of life na yan? Mamamatay ka ba? Nagbibigay siya ng duda. Namatay nga yung tao. Hanggang ngayon po, nagka-problema po yung tao. And the first commandment in the Torah, alam niyo kung ano? Do not eat the fruit, forbidden fruit. Something to do with your appetite. Kasi, ang appetite pala, sabi nga, their stomach can be your appetite. So God regulates our appetite. Sabi ng Diyos, ito kainin mo, ito huwag mong kainin. Ang gusto ng tao, yung sinabi huwag kainin, yun yung kakainin niya. Diba? Ito yung sinabi, dietary law.
To, bawal to. Baboy, bawal. Sabi ng doktor, mga doktor na matalino, nag-aaral sa medicine, sa school, pwede kayong kumain ng baboy, basta konti lang. Yan ang talino ng mundo. Sabi ng Diyos, huwag niyong kainin yan. Mga kapatid, alam niyo ba kung maglagay ka ng oyster sa Pasig River, lilinis pusa yan. Hindi nagagastos ang gobyerno. Lagyan mo ng oyster, shrimp, crabs, ang Manila Bay, lilinis yan, hindi nagagastos ang gobyerno. Pero my people are destroyed for the lack of knowledge. Pag may nakitang oyster, anong gagawin ng tao? Wow, ulam ito. Wow, masarap ito. Tempura. Tempura. Alam mo, meron akong kaibigan. Sabi niya, Pastor Ray, hirap, Sabat, okay na sa akin eh. Pero ang weakness ko talaga pag nakakita ako ng tempura. Hindi niya daw talaga mapigilan ng sarili. Pero good sign yun, good sign. By the way mga kapatid, yung pagsunod sa Diyos, hindi naman ho perfection ng ganyan eh. Talagang ano yan? Proseso po yan, proseso. So, the Feast of Dedication, the 8th day, sabi rito sa 1 King chapter 8, verse 66. So, Solomon and all Israel with him celebrate the festival of Sukkot. Di ba sa panahon ni David, makapangyarihan ng Israel for 40 years, prosperity, lahat na ng karangyaan naranasan ng Israel. Bakit? Nagsiselebrate sila ng feast. Ay mga kapatid, ako bilang Pilipino, may pangarap din ako para sa ating bayan. Pero paano ako makatulong? Hindi naman ako scientist. Hindi naman ako herbalist. Diba? Kumbaga, ano bang pwede kong maitulong sa aking kababayan? Isa lang alam ko mga kapatid, ang kaya kong gawin. Uunlad ang Pilipino kung magtura po ang ating bayan. Napakasimple, mahirap gawin. Kasi lahat ng mga denominasyon, kalaban mo. Nakita niyo po? Pero po, yung there will be no victory without warfare. Kaya, ano lang ito mga constant warfare. Warfare ito, Brother Joel. Actually, what we're doing is warfare. Kung ikaw ay sasabak sa Council of Sanhedrin tomorrow, pray for Brother Joel na kung ano man ang sentensya sa kanya, kami po ay nagigiramay siya na maging sentensya sa iyo. Nauna na po sila, Pastor Bright, mahigit 20 po sila nilagay sa council. Pero tingnan nyo, saya-saya nila ngayon. Masakit lang talaga yan. Masakit yan. On the 8th day, he sent the people away, and they blessed the king and went to their tents, joyful and glad of heart, over all the goodness that Adonai had shown to his servant David and to his people Israel. Nung nagdiwang ang Israel ng 8 days of Sukkot, sobrang na-bless daw yung mga tao, napakasaya nila sa lahat ng kabutihan ng Diyos na naranasan nila sa panahon ni David. Mga kapatid, alam nyo kailan mangyayari yan? Sa Millennial Kingdom, mga kapatid. Kasi ngayon, preparatory na ito. Preparatory na ito. Malalaman nyo mamaya kung saan ang festival ng Sukkot. Prophetically, ano ibig sabihin? Totoo nilang kinagalak ang mga pagpapalang pinagkaloob ni Yahweh kay David, ang kanyang alipin, at sa kanyang bayang Israel. Okay. The Feast of Sukkot is also known as the Feast of the Ingathering of the Great Harvest. Prophetically, the Feast of Sukkot also means the Feast of the Millennium. Lahat ng millennial magsabing Hallelujah. Hallelujah!
Uy, millennial. Lahat ng centennial, magsabing amen. Sino yung mga centennial dito? Mga kapatid, sa kakahalungkat ko doon sa Summit Tower, may nakita akong 7 singsing. 7 singsing na silver. So, tagal na itong 7 singsing. Sabi ko, ano kayang gagawin dito? Sabi ko, bibigay ko kaya award ito sa mga gustong mag-asawa, sa millennial na lang. Millennial ring. Ay, bigay ko si Pastora Ella. Pastora Ella, bibigyan ko ng millennial ring. Okay ba sila? Ayaw mo, libre. Millennial ring. Welcome sa Binayoyo. Matagal po kami hindi nag-fellowship. So the Feast of Sukkot is also known as the Feast of the Nations. Lahat po ng, this is the only the feast na 70 na bull or baka ang itutumba. 70. So magkano isang baka? 30,000. Times 70, magkano? Sabi ni David, I will offer nothing that I will not offer anything that cost me nothing. So therefore, mga kapatid, that 70 bull, that sacrifice on the feast, signifies, sabi ng mga rabbi, the redemption of the nations. Sabi ng Zechariah 14:16-19, all the survivors from all the nations that attached them will come to worship the King Adonai Tsebaot, Lord of Hosts, to celebrate Sukkot. Ibig sabihin, after the tribulation, the survivors of the nations will celebrate the Feast of Sukkot. Nagtagumpay na po, may House Bill 63-1 to na. So, sino ang original author ng House Bill 63-1 to? Si Zechariah. Taga Iloilo po siya. Karaya. Siya po si... Alam, ha? Nandun ako sa Iloilo. Feast of Trumpets. Nakita niyo sa Facebook. Nagmarcha kami sa Iloilo for the first time. Lakas ng loob ni brother. Kala mo, sino kami mga warrior eh. Attack! Kasi sa Iloilo may mga tower, yung mga Roman Catholic. Ang tataas ng mga sinangulang panahon. Nag-blow kami ng trumpet. Sabi niya, Pastor Ay, alam mo ba ibig sabihin ng teruwa sa Ilonggo? Ang ibig sabihin niyan, tirahin mo na. Talaga, yan, sa lingwahe namin, teruwa means, tirahin mo na. Sabi ko, mga lost tribe kayo na si Karya. Mga Karyaho. Ayos ba, ha? So, between the past and the future, the fall festival, while they are all reminders of something that had happened or had been commanded by God, at the same time, they are all powerful prophetic statements speaking loudly about the things yet to come. Ibig sabihin, mga kapatid, ang mga festival na ito, bagamat ito po ay nakaraan na inutos ng Diyos at inuutos pa rin ng Diyos, meron pa itong prophetic fulfillment in the days to come, in the end of the ages. And we call this, mga kapatid, the greater exodus. The ingathering of God's set-apart people. Iniipon na ng Diyos, mga kapatid, sino yung Kanya, sino yung hindi Kanya. Amen. Malalaman natin sino talaga ang Kanya, mga kapatid. To whom do we really belong? Mga kapatid, where you belong. The parable of the weeds explained. Sabi rito,
Sabi naman disciple, explain to us the parable of the weeds of the field. He answered, the one sowing the good seed is the Son of Man, Yeshua, and the field is the world, and the good seed, these are the sons of the kingdom. The weeds are the sons of the evil one. The enemy who sowed them is the devil. The harvest is the end of the age, and the reapers are the angels. Therefore, just as the weeds are gathered up and burned with fire, so shall it be at the end of the age. The Son of Man will send for his angels, and they will gather out of his kingdom all stumbling blocks and those who practice lawlessness. Mga kapatid, in the end time, sabi ng Panginoon, ay, sayang, hindi kita. Ilagyan mo ng kulay puti para dapat ko. Lahat ng ayaw sa Torah, mga kapatid, sabi doon, iipunin ng mga anghel. Saan sila itatapon? They will throw them into the fiery furnace. In that place will be weeping and gnashing of teeth. Nakita niyo po? A place of no Torah, which is lawlessness, is not a good place. It's not a safe place. Yung sinasabi niyo, okay lang walang Torah, sabi rito sa parable, hindi siya okay, mga kapatid. Bagamat, may kasabihan nga, yung palaka, habang ilagay mo sa mainit na timba, hindi raw yan tatakas, nag-i-enjoy pa siya. Pero hanggang painit ng painit, hindi niya mamalaya, naluto na siya. Kaya hinihili-hili po ng mga tao sa simbahan. Sabi ng Panginoon, tama na, huwag na kayo maglaro-laro sa mga simbahan. I-close na kayo. Lahat ng nightclubs, bar, entertainment, i-close ko na yan. Kasama ang church kasi puro entertainment na lang. Hindi ba totoo? O, totoo nangyari. Then the righteous, sabi dito, dapat pala puti. The righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Sino yung righteous? The Torah is righteous, holy, and just, and good. If you are keeping Torah, kahit sabihin niya, kulto kayo, ang sabi ng Panginoon, righteous ka. I don't care what they say, mga kapatid. Total, hindi naman sila Diyos ko eh. Ang sabi ng Diyos, pag sumunod ka sa commandments, righteous ka. Sabi niya, you will shine like the diamonds in the sky. You will be the real star. Hindi na po yung mga artista sa ABS-CBN. Nagsara na po sila. Ikaw na po ang bagong star sa Kingdom of God. Ayaw nyo yata maging star. Matutupad ng pangarap mo. Maging star sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, honorable. Okay. Maganda pala kombinasyon ng kape at honey. Gising na gising ako. Gagawin ko ulit ito, kape at honey. Tignan po, ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. Alam niyo mga kapatid, itong mga parabulo ay tinatawag na talinhaga. Can you say talinhaga? Ang ibig sabihin, mahiwagang talino. Talinhaga. Ang pag-aanid, ang mabuting binhi ay ang salita ng Torah. Itinanim, tumubo. Ang resulta, pasok ka sa kaharian ng darating ng Diyos. So mga kapatid, tayo nagtatanim ng salita ng Diyos. Yung ilan, tumutubo. Sabi yung iba, kulang sa dilig. Yung ilan, kita, bato talaga ang puso. O yung iba, hindi masyadong busy sa mundo. Kaya hindi tumutubo yung salita ng Diyos. Wala lang kasi internet mga kapatid eh. Kung ipakita ko sa inyo ang litrato ng wheat, the wheat and the tares,
Pareho silang itsura, mga kapatid. Ang wheat and the tares. Wala, pag malayo mo tingnan, pareho-pareho. Pero yung wheat, nagbubunga, yung tares, wala. Pumapatay ng damo. Ibig sabihin, walang kwenta. Hindi makinabangan sa kaharian ng Diyos. So mga kapatid, kung titingnan mo, pare-pareho lang tayo lahat. Ang tinatawag na believer ka, Christian ka, born again ka, Holy Spirit, pare-pareho din yung kinakanta natin. Anong pagkakaiba natin, mga kapatid, sa ibang Kristiyano? Keeping the commandments. Revelations 14:12. Those who endure are the ones that keep the commandments and the faith in Yeshua. Palagi pong magkasama yan, mga kapatid. So, ang parabolo na ito, ang talinghaga, ay tungkol sa katapusan ng mundo. Kailan ba ang katapusan ng mundo? The end of the age is actually the end of the 6 millennial years. The 6,000 years. Kailan po ito mangyayari? Alam niyo kailan? Alam ko kailan. Do you want to know secret? Yes. Do you promise not to tell? Alam niyo kailan? The moment sabihin mong alam mo, sasabihin na kasi ng Kristiyano, false prophet yan. Kasi sinabi ng Diyos, sinabi ni Yeshua, no one knows the day and the hour. Kaya the moment sa pagsabihin mo, 2030, false prophet yan. Mga kapatid, nagsasalita sila na hindi nila alam. Kaya naintindihan ka, Lord, patawarin. Hindi nila alam yung kanyang sinasabi at ginagawa. Hindi sila nag-aaral ng sabbatical years, Jubilee cycle, kaya wala silang alam doon sa timetable ng Diyos, the calendar from the beginning, the creation of Adam. So, kailan po ang katapusan talaga ng mundo? 2037. Ilang years na lang? 17 years. Alisin mo yung 7 years revelation, ilang years na lang preparation? 10 years. Kung nagkamali si Dumon ng isang sabbatical years, hindi ko sinasabi nagkamali siya kasi hindi ko naman napatunayan. Pero sabi ko, 2030, matagal pa yun ah. Mag-prepare na ako ngayon. Ba't ko pa hintayin yun? Tsaka ako magtanim kung tribulation. Kasi tutubo muna yung ilang taon yan bago tumubo. Kung grafted yan na rambutan, 5 years yan bago magbunga. Kung yan ay kamote, isang buwan lang yan. Kung okra yan, isang buwan lang yan. Pero kung sabihin, last week I gave this message. It's all about preparation. Everything is about preparation. What are we preparing for now? The coming kingdom of God. What are we preparing on Friday? The Shabbat. What we're preparing? The festivals. It's all preparation, mga kapatid. So, ibig sabihin, the wise prepares. The 5 wise virgins prepared. The foolish virgins are unprepared. What kind of a bride are you? Prepared ako sa rapture, Pastor. Don't worry. Rapture, the word is not even found in the Bible. It's a doctrinal theologian. Lahat ng theologian magsabing amen. Nandiyan siya sa likod, mga theologian. Nandiyan sa likod, mga theologian. Mga kapatid, si Brother Renato, sabi niya, nag-aral ako sa All Nations to become a theologian. What is theology? Okay, lesson number 1 dito sa Torah Center. What is theology? Theo, God. Ology means the study of God. Tatawa sa iyo mga Hudyo. Ano? You study God? Who are you to study God?
Alam mo, Hebraic mindset, you don't study God. You obey God. You obey Him, then you know Him. Ganun ang Hebraic. Kasi, ang Diyos ng lumikha ng langit at lupa, pag-aralan mo siya. Kaya, talking about theology, mga kapatid, the Hebraic mindset is, you obey first, then you know Him. And that's you come to know to study Him. Pero yung hindi ka nag-obey, nag-study ka lang. Oh. Kaya tingnan nyo, saan napunta-punta? Kung saan-saan. So, kaya dito sa Torah, ito yung shortcut na long. Ito yung shortcut lesson, pero mahabang proseso. Pero shortcut. Direct to the point. Hindi na paligoy-ligoy pa. Kasi sa mundo, daming paligoy-ligoy pa eh. Theology 101, historical theology. Daming theology, no? Dami. Napakarami. Sa Torah, napakasimple. Pag-aralan mo lang. What is the pattern? The pattern are repetitions lang. What is the blueprint? Repeated lang cycle yun. What are the cycle? Napakasimple. I realize, mga kapatid, the Bible is very simple. Obey first before you complain. Obey. So, sa kingdom, listen to me, ha? Kaya ito yung magkakaiba sa kingdom and church. Sa kingdom, the people obey the king. Sa church, they studied church traditions. They studied church traditions. Ang sabi ng Panginoon, you make void the commandments of God because of your traditions. Yeshua rebuked those who make the traditions more important than commandments of God. Pero mga kabay tayo, nakalaya tayo niyan. Nakalampas na tayo yan. Kaya mga kapatid, if you look at the process in the Torah, it's not that, why did God bring Israel in the wilderness? Because they are full of Egypt. They were not literally already exit from Egypt, but their Egyptian mindset and culture is still there. We are not yet in the kingdom of God that is coming on the millennium, pero our mindset ay puno-puno ng sanlibutan. Yung sistema ng mundo, kinalalakihan natin. Nariyan pa yan, mga kapatid. As you study Torah, unting-unting nabubunod yan. Parang puting buhok na nawawala sa ulo. Tama ba yung sample ko? Oh. Basta, unti-unti ang matatanggal. Ito pala. Ayaw pala ng Diyos to. Alis. Proseso yan, mga kapatid. Kaya right now, on this very special occasion, I already congratulate you, mga kapatid. Congratulations, Masanto, for being present in the 8th day of Christmas. And true love sent to me. Para hindi kayo antulog. On the 8th day of Sukkot, my true love sent to me. 7. Pattern yan, mga kapatid. Ang tingnan mo lang pattern, napakasimple. Kino-complicate lang ng tao. So, 7 days of creation, 7 lamps of the Lord, 7 feasts, 7 priests, 7 trumpets. Jacob worked for 7. All these pattern, mga kapatid, are just there in Torah. So therefore, celebrating the festivals, again, puts you in the cycle of redemption. Redemption is a process of knowing God. It's a process of breaking the cycle of sin and death and moving into the cycle of blessing and prosperity, mga kapatid. I can tell you, mga kapatid, at this moment in my life, this is one of the highest level of spirituality that I've ever experienced.
Wow, sabi ko, Lord, that little boy from Zamboanga can put up a Bible school? Impossible. Never in the minds of my father. My father is a gangster in Zamboanga. Gambling lord po yung tatay ko sa Zamboanga, mga kapatid. Kaya lahat sila namamangha. Pwede pala ang puno magbunga ng ibang bunga. Sabi ko, pwede kasi yung merong dalawa akong amay. Yung isa si Enrique Sr., yung isa si Abay Yawel. Pwede siya mag-turn twist yung buhay mo. Diyan magaling ang Panginoon. The shepherd boy became the king of Israel. Can anyone good come from Nazareth? Became the Savior of Israel. Kaya mamaya, never underestimate yourself. I wonder what can do to you. Kumbaga, si Brother Edgar kasi, baka ikaw ang maging ambassador of God in Bulacan. Diba? Si Rodel, for out to the nations. Mas matindi si Jim Portales. Beit Midras. Mahihiya ang mga rabay. Di lang, Beit House of Midras. Of course, Pastor Pike, yung workaholic na pastor, pupuntahan niya talaga bawat pastor sa bawat lugar. Pupuntahan niya yan ni Pastor Pike, na Carlan, Santa Cruz, Laguna. Pupuntahan niya yan, Imus, General Trias. Hanggat sa matuto kayo sa Torah. Great is your reward in the kingdom, mga kapatid. Sabihin ng Panginoon, you'll be in charge of many cities. Kaya mga kapatid, naalala niyo yung binigyan kong example dito na principle sa psychology? Pag yung teacher sa elementary, sabi niya sa estudyante, bibigyan ko kayo mga bata ng chocolate, tag-isang chocolate. Pag kinain nyo yung chocolate, bukas wala ka ng chocolate. Pag hindi mo kinain, dalawa na yung chocolate mo. Pangatlong araw, pag hindi mo kinain yung pangalawang chocolate, may 3 chocolate ka na. Padami ng padami ang chocolate mo. Alam mo ba, sa karya ng Diyos, gano'n. Sometimes you have to give up. Ito, give up ko to. Kasi nakita ko mas maganda ito eh. Mas matindi ito eh. Mas maganda itong kinabukasan dito sa Torah. Pero mga kapatid, hindi ko pinagsisihan talaga yung Torah. Kasi alam niyo bakit? Kung walang Torah, alam mo, sabi ng mga pinagtanong ang tao, yung isang tao sa Rabbi, wala na daw ang Torah. Pwede bang mawala ang Torah? Sabi ng Rabbi, if there's no more Torah, the universe will collapse. If there's no more law, the planetary orbit will disintegrate. The planet will salpok each other. Salpok. If there's no more law, the orbit will change. Ang orbit ngayon ay mag-tilt ng 10 degrees. Ang lakad mo ngayon ay ganyan. So kung malakas ang ulan, pasok sa tayo na ang ulan. Kung ganyan ka na maglakad. Totoo po yung mga kapatid. If there's no Torah, the universe will crumble. Even your body, if there's no more law, your heart will explode, your body organs will explode. No more law. Alam mo, nagsasabi niyan, masakit lang tanggapin, katangahan. Yung sinasabing there's no more law, katangahan, stupidity yung mga kapatid. Because everything in this world is governed by laws. Agriculture is governed by laws. Your body, your heartbeat, your blood pressure, your eyes, everything, your body organs, your kidneys,
everything is governed by laws. What the doctors do is to detect kung aling abnormalities doon and bring it back to the normal law. Diba? Kaya kung nang gagawin ng nurse ay titingnan yung heartbeat. Kung normal. That's the law. So, alam mo ba din, in fact, the law gives success. Whatever it is that you master the law is for you to meditate on the law day and night, and you do everything that is written in, and you shall have prosperity and success. Alam mo, minimemorize yan sa matagal na panahon sa church, hindi makuha-kuha. Bakit? Malawak pala yun. Ang ibig sabihin nun, master mo ang law at maging matagumpay ka. Kaya po, sa Hebraic culture, study is the highest kind of worship. Because in study, you learn to obey God. Study. Worship yan. Itong ginagawa natin ngayon, nagtuturo ako, you're listening, study to, we are worshiping God. We are worshiping God actually. So, tingnan niyo po, ako po, kunwari lang ako farmer. Pero hindi ako talaga magaling pa magtanim, magano. Nag-aaral pa po ako. Nagtataka ako, yung dragon fruit namin, we had 80 posts of dragon fruit, which we planted before the Shemitah in 2016. Hindi masyado nagbubunga. Until I went to an expert. I asked him, paano ba magbunga ang dragon fruit? Kasi akala ko cactus, kaya hindi ko na dinidiligan, cactus eh. Sabi niya, sir, it is not a desert cactus. It is a tropical cactus. Yan niyo po, mali pala ako. Hindi pala lahat ng cactus pareho. Tropical cactus means diligan mo pa rin. In fact, kung gusto mong magbunga yung dragon fruit mo, gumamit ka ng drip irrigation. Yung hose na may butas, sabay-sabay sa didiligan araw-araw. Sabi niya, magbubunga yan all year round. Yung 80 na puno, sabi niya, 100 kilos ang iyong harvest niya. Anong pagkakaiba niya sa akin, mga kapatid? That person knows the law of dragon fruit. I didn't know. I have dragon fruit, but I didn't know the law of dragon fruit. I have to ask the expert. So, ganyan mo na yung silbi ng law, mga kapatid? Kaya po, yung mga nag-aaral ng law, nagtatagumpay. Kaya ang mga lawyer, bahalang bayan. Nag-aaral ng law eh. Kaya ang mga doktor, mahalang bayan, nag-aaral po sila ng medicine. Magtanong ka lang sa doktora, 500, consultation fee. 12 years kong inaaral yan eh. Anong inaaral nila? The law of medicine. The law of your body. That's why she's successful. So whatever you want to be an expert, master the law. Ano ba? Ba't ang mga engineer? They master the law of civil engineering, mechanical engineering. Mga kapatid, ayaw nilang Kristiyano, ayaw ng law. It's stupidity. Law gives you success. Kung master mo ang profession mo, maging successful kang professional. Ganun lang kasimple ang mga kapatid. Kaya sa ating mga kapastoran, kung gusto pala natin maging successful, kaya hindi naman tayo doktor. Wak, doktor, pwede. Ang tawag ko sa asawa ko, wak, dok. Kasi pag may ubo, bawang, sibuyas, dahon ng saging, anong bayaw. Kaya, ginabutya ko siya mga kapatid. Pero yung anak namin, lumaki, hindi uminom ng gamot.
Yun lang yung binibigay niya. So may alam siyang batas. Herbal. Gusto mong yumaman? Sino gusto yumaman? Gumawa ka ng herbal na pampatubo ng buhok. Siguradong yayaman ka. I bet you will become a millionaire in 1 month. Gumawa ka ng herbal na pag pinahid mo 1 linggo, tutubo ang buhok. Buong mundo bibili sa'yo. Wala pang nagagawa yan. Dok, gawin niyo yan naman. Yayaman tayo. Maraming kalbo sa Israel eh. Si Doc, herbalist yan. Nag-iimbento ng mga herbal yan. Tanong niyo yan. Matindi yan si Doc. No wonder, tinawag din siya sa Torah para lalo pang ma-enhance yung kanyang perspective doon. So these phase are actually phase of redemption. So nakita niyo po, the 3 main phase, they are cycle. Spiritually, they are spiritual transaction, redemption. Physically, they are harvest. It's all about wheat harvest, barley harvest, all the harvest, mga kapatid. So, eventually, mga kapatid, okay, I will end with here kasi hindi ito matatapos, mga kapatid, is the final harvest na hinihintay ng mundo is the restoration of Israel. Yung pagbalik ng Israel sa Diyos, mag-teshuvah. The moment Israel returns, they will keep Torah. So tayo, we are the Israel of God. Spiritually, we are the real Jew circumcised in the heart. Kasi ang Hudyo po is not a race. Jew is a spiritual condition. A Jew is the child of Abraham who believes in the promise of God. Meron pa ito karugtong mga kapatid. Kahit na-discover ko to. Itong next time na lang, part 2. The blessing of Abraham is mentioned twice in the Bible. Prosperity, progeny. It's all about the blessing of Abraham. You will be the father of many nations. Kasi ngayon, misunderstood yung Jew eh. Pag Jew, lying Israel. Sabi ni Paul, a Jew is a spiritual Jew in the heart, circumcised in the heart, filled with the Spirit of God. More so, if you are Torah obedient, you are very, very Jew. You're a Junoy. Ibig sabihin mga kapatid, kasi minsan kasi magtataka sa yung ibang Christian, di ba? Biro mo, dito maraming sa aming mga couple na nag-asawa within the congregation. Alam niyo yung mga anak, pangalan ng anak nila? Eliyahu. Puro mga Hebrew. Ito ang pangalan. May pinanganak, apo ni Brother Ding. Congratulations, Brother Ding. May apo ka ng bagong apo, kahapon na sila. Nagtanong yung tatay, Brother Ike, anong magandang pangalan? Sabihin mo, Deborah. Deborah. Deborah means full of the word of God. Debar. Deborah. Devarim. Full of the word. So, sabi noon sa Romans, the creation groans for that day na ma-restore ang mundo sa original plan ng Panginoon. Alam mo, totoo yung mga kapatid. We are, yung nangyayari itong hindi ko gawa-gawa ito. At certainly, hindi ito gawa-gawa ni Pastor Ike, Father Alvin, whoever. This is the work of God in the end times. The final ingathering. As Israel is being regathered back to God and to the promised land to receive the Messiah, ginagather na ng Diyos all the nations that love Israel, all the nations that will keep the Torah, dahil huhusgahan ng Panginoon ang buong mundo
based on their treatment to Israel and their obedience to the Torah. Napansin niyo walang dogma? Walang pinag-uusapan dogma. Ang sabihin dogma is, baliktad mo yung dogma. Dogma. Am God. I am God. Hindi na ang Diyos ang Diyos. Dogma, ginagawa mo ng Diyos yung sarili mong idea. So mga kapatid, you want to be the safest position is in the Torah, mga kapatid. This is the safest position. Yung ano man mangyari, mga kapatid, pinangahawakan mo. So, I think that's enough. Makita niyo ba itong product tayo? I love this. Alam mo, salvation, pag when you say salvation, immediately, anong nasa isip ng tao pag sinabing salvation? Jesus Christ. Jesus saves. Only Jesus saves. Salvation, Yeshua. Diba? Let me tell you about the Hebraic mindset of salvation. You will be surprised. Because the Torah pictures the way of salvation. This is the Hebraic mindset. 1. Salvation is not individual but also corporate. So when you talk about salvation in the Hebraic mindset, God is interested in the whole 12 tribe of Israel, just like when Israel was saved from Egypt through the Passover lamb, they were baptized into the sea on the Feast of the First Fruits, which is their baptism, by the way. And they were receiving the Torah after 50 days Pentecost, the giving of the Holy Spirit. That is the process of salvation. So salvation is not a one-time event. Hello? Hindi. Pastor, dyan ka mali. Baptist kaya kami. Once you are saved, you're always saved. There's not even a verse that says that. That's a doctrine. Sabi, whoever believes in the Son has eternal life. For God so loved the world. Ituloy mo ba sa John chapter 3, verse 33? He who has the Son has life. Sabay bawi. But he who does not obey the Son will not see life. For the wrath of God abideth in him. So, hindi lang pala maniwala na siya ang tagapagligtas, kundi obey mo siya. Kaya lang sinabi niya, keep the commandments. I and my Father are one, as much as I kept the Father's commandments, so are you. So, salvation is process. Redemption is a process. In fact, I can tell you honestly, mga kapatid, look at the scripture. I'm a very pictographic person, visual person. Passover is salvation. Crossing the Red Sea on the Feast of First Fruit is baptism. Receiving the Torah on Pentecost is the outpouring of the Holy Spirit, sanctified life. Walking is a process of maturity. Transjordan experience, before Israel possessed the promised land, they had to go to the Transjordan to fight the enemies of the territory, tribulation. Then they can enter the promised land. From redemption to possession. Mga kapatid, nandito tayo ngayon sa process. May tribulation pa to process us. Ipinuhin pa tayo dyan. Tsaka mga salvation in Israel is possessing the promised land. It is prophetic illustration of possessing the millennial kingdom. Unless you're not there, you can never say, I'm okay. You can believe you're okay, but let's see in the coming days, when that day arrives, baka sasama ka rin sa amin. Nasa Goshen. But like, nagsisisi na ako, isama mo ako. Hindi ko na alam kung isasama namin kayo. Baka ituturo mo kami sa Antichrist.
Bibiro lang mga kapatid. Alam ko, yung mga dinala dito, mga set apart people natin. Kasi yun ang prayer ko actually. Hindi ka ba, alam niyo ba yung secret prayer ko? Sabihin ko na sa inyo yung secretong prayer ko. Panginoon, yung hindi mo tinawag, huwag mo nang ilapit sa akin. Sayang yung laway ko. Sayang yung sasabihin ko. Pwede ba piliin mo na sa 100 million na Pilipino, 10 pastor lang ang hinihingi ko? Ganon po ang prayer ni Abraham. Nakita niyo na yung sikretong prayer ko. Joel, Panginoon, ilang pastor sa Marikina, sa San Mateo? Lord, 5 lang yung hinihingi ko sa'yo. Pero yung totoo, yung 5 lang, yung hindi totoo, ilayo nyo na sa akin. Isusumbong ako niyan sa Presbyterian Church. Pwede tayo mga ulit. Ganun ka mag-pray. Gustong-gusto ng Panginoon yung prayer na yan. Prayer of Abraham yan mga kapatid. Panginoon, gusto ko mag-share ng Torah. Sino ang i-share ko? Gusto ko yung talagang taong pinili mo. Huwag mo na ilapit sa akin yung hindi mo pinili. Asawa mo yung ano. Yung sinisirat mo. Ayaw tumanggap. Proseso yan, mga kapatid. Tayo po tayong lahat. Iba talaga may kapit tsaka ano pa. Hani. Buhay na. Naka-record po ito, mga kapatid. Maganda po ito. Alam nyo, ganyan-ganyan lang yan. Summarize na yan, mga kapatid. Kung naintindihan mo yan, masteral na ito, mga kapatid. Master, overview na to ng masteral ng Torah. Yung detalye na lang ang study na natin. So, 15 years of studying the Torah, mga kapatid. Wala pong sayang na panahon. Puri ng Diyos. I'll just make a simple prayer. By the way, tawagin ko yung mga pastor pala. Dito tayo, mag-picture tayo, mga kapatid. Ipapakita natin sa buong mundo. Pinoy nagtotora. Iba-iba ang Pinoy. Basta nagtotora. Ayan, pa-picture tayo ha. So, Alvin, ka. Bye, nga tayo, pa-picture tayo. Mga kapatid. Ito lang po. Asawa ko talaga. Bigyan na social distancing. Praise God. So, pa-picture. Yan, pwede. Kasi mga kapatid, alam nyo po, alam mo, lahat ng ginagawa ko, hindi ko ito, kapatid, may basihan to. Alam mo bakit may census sa Torah? Binibilang ng Diyos yun. Sa araw ng festival, ang sabi doon, lahat ng lalaki will appear before me 3 times a year. Passover, Pentecost, Sukkot. Saan ang mga lalaki? Halika lahat dito. Utos ng Panginoon yan. Binibilang ng Diyos yan. Itong lalaki ito, akin to. Akin to. Census yan mga kapatid. Mga lalaki muna kasi sabay pa-picture tayo. Social distancing. Kasi kayo yung mga frontliners. Frontliners kayo ng Panginoon. Maglalag po na yung po. Oo. Ay, vision na mag-post sa Facebook eh. Sige po, hindi problema yan. Basta... Balik. Ganito na lang. Mag-create kayo ng group page. Doon nyo i-post. Huwag sa public. Kaya makita nyo kami, bihira kami nagpo-post sa public. Sa private group chat namin, sa Hebraic, yan, pwede po. Pero ito mga kapatid, ipapakita natin sa buong Torah Keeper, sa buong mundo, nandito yung mga Pilipino nagtutura. Akala nyo ba ila? Nandito yung mga warrior na Pinoy. Akala nyo, mga Juda lang. Mga Junoy din. Praise God.
Dali lang ha, kasi ano. Poy! This will be posted on sighted moon. Picture lahat, kunin mo lahat. Ayan. Okay. I will just pray mga kapatid, a very short prayer. Sabi ng Panginoong Yahweh Elohim kay Moses, Aaron, high priest. This is how you bless my people Israel. Very simple. This is how you bless my people. Yevarega Adonai Vishmereka. Yair Adonai Panaguleka Tekineka. Isha Adonai Panaguleka Tekineka. Vishem Leka Shalom. Yahweh bless you and keep you. Yahweh make His face shine upon you and be gracious unto you. Yahweh lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of the Prince of Peace, Yeshua HaMashiach, King of Kings and Lord of Lords. Amen. Congratulations mga kapatid for appearing before the Lord on the feast of Sukkot. We are now kabilang sa census among the tribes of Israel. Nasa Bible yan, di ba? So, census ang Panginoon. Census yan mga kapatid. Sabi ni Moses, my name is written in the book of life, and Torah is life. So, praise God mga kapatid. What a revelation mga kapatid. Grabe po. Lahat ng katotohanan nandyan pala sa Torah. Lahat ng concepts, biblical concepts. Kaya mag-aaral na kayo dito sa Bible School. Good news pala. Wala pong Christian ngayon. Yay! Basta tumulong ka lang magdilig ng buwan, alaman, magtiko, pala. Libre po ang Christian dito sa ngayon. Praise God. So, I give this to Brother Alvin to another prayer and Pastor Frank. Heavenly Father, maraming salamat po today. Now that you see the whole congregation today, I pray for all the men and